Hindi madali ang pagsasalita para sa mga taong may bingot o cleft lip at palate. Ngunit kahit mahirap, si Rizal piniling hindi manahimik. Ang hindi mabigkas ng labi, panulak ang nagsasabi. Tulad na lang ng tulang ito na nilikha ni Rizal. Buhay nga naman kung di ka makikipagsapalaran. Pipila ka sa mahabang pila para sa iyong patutunguhan. Kahit pa hindi mo tiyak kung iyong mapagtatagumpayan. Isang bahagi ito ng mahabang tulang inihahambing ni Rizal ang karaniwang pag-commute sa ibang hamon sa buhay. Pinaparamdam ni Rizal na hindi naman siya naiiba. Lahat tayo'y may iba't ibang kinakargo. Mas mahirap lang itago ang kanya. Para daw. The way you talk to another person or to one individual, okay, Inaamin ng dating guro ni Rizal sa speech communication na malaking hamon sa kanya ang pagkakaroon ng estudyante tulad ni Rizal. in our class with a prayer. Hindi raw kasi siya dalubhasa sa speech pathology. Ngunit naging inspirasyon niya ito na maging mas mahusay na guro. So, si Rizal po prepared speech. He wrote his own speech, delivered it based on his capacity. Sinunod ko ano yung mga natutunan niya kasi nga po final output, kailangang mag-manifest lahat ng learnings niya throughout the semester. And one thing na nakakaught ng attention ng lahat, it's very emotional. Though hindi malinaw yung mga sinasabi niya, pero ang linaw po ng emosyon na gustong ipakita na I am here, I'm different, but I'm trying to be normal like you and I can be better than anyone else. In which kahit ako po medyo napaluha and even his classmates kasi po yung mga classmates niya karamihan hindi na memorize yung speech. Makata ang batang Rizal. At marahil masasabi ko na rin makabayan. Marunong nga siyang gumamit ng baybayin, ang sinaunang panulat ng mga Pilipino. At nagchat-chat kami gamit ito. Ang pinakahilig pa rin ni Rizal ay ang visual art. Anong tingin mo pwede niya maging future bilang artist? Sa akin po, siguro sa pangarap niya, sa nabanggit niya po sa amin, at arkitekto, sa nakikita ko po. Kaya sa amin po, tuwing mag-uusap kami, architect na rin ang tawag namin sa kanya. So, isa po yun sa pangarap niya na alam ko po, hindi magiging hadlang yung itsura niya para hindi po niya yung makuha. Katunayan na iguhit na ni Rizal ang kanyang inaasam na bahay balang araw. Dahil nakakabenta na si Rizal ng kanyang mga likha, nakalikom din siya ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Sa tulong ng Mabuhay Deseret Foundation, kumita ang kanyang mga gawa sa isang exhibit sa gallery sa Mandaluyong. At may susunod pa siyang exhibit ngayong katapusan. Masaya ako para kay Rizal kasi marami po siyang pangarap. Yung mga pangarap po niya, yung nagiging reason para mag-strive siya to do more. Tsaka kami rin po nai-inspire to help him more. Tsaka lalo na po yung mga iba pang bata na katulad din po niya. Sa mataong bayan ng Kalumpit, Bulacan, may isang sulok na paboritong puntahan ni Rizal sa tuwing gusto niyang mapag-isa at mag-isip. Ngayon,
Hinahanda na niya ang kanyang sarili para sa susunod na hakbang sa kanyang buhay. Sa tingin mo, handa ka na mag-aral sa Maynila? Malayo sa pamilya mo. Sa akin po, hinantaan yung sarili sa akin. Kasi lahat ng inintanahin na nag-isa ka ng lalayan na kanya gusto yung nakakalahat na sa sarili na nag-ihang ka. Ganyan po. Maraming gumagabay kay Rizal. At meron din siyang mga idolo. Sila ang madalas tampok sa kanyang mga guhit. Mula sa batang nagtatakip ng muka at bihirang lumabas, malaya na siyang lumalapit sa mga hinahangaan niyang sikat. Okay. May kapansanan man si Rizal, nakakasabay siya sa gawain ng karamihan. Ngayon dinala niya ako sa una niyang high school kung saan siya natutong mangarap. Nag-aaral ka rito, stage nyo. May isa pa siyang ipinakilalang dati niyang guro na nagpausbong sa hilig niya sa musika, si Ryan De Vera. Oh, sir, kumusta? Okay. Siya ang kasama niya sa concert ng kanyang idolong si Ellie Buendia noon. Pareho silang fan ng Eraserheads at Beatles. Pero nung nakilala mo, naging estudyante, ay marunong siyang tumugtog. Mahilig makinig. Ang ano sa kanya is yung meron siyang beat. Ako gusto kong turuan eh. Kaya lang nakita ko yung daliri niya may deformities po. Hindi kumpleto. Ano kayang it's either siguro beatbox. Tinanong ko siya. Parang interesado siya sa mga string instruments po. Gitara, kako, 6 na strings yan. Siguro kako pwede ukulele. Doon po nag-start. And then, nakabili po ako ng ukulele. Hindi naman po sa ano. Nakita ko yung hilig niya. So may nag-joke sa akin na bakit hindi ko na ibigay sa bata para mas matuto siya. So yun po, doon po nag-start. At natutuwa naman ako dahil kahit na hirap siya sa una, ayun, nakakatugtog na siya. Hiwa-hiwalay na ang mga dating guro at kaeskwela ni Rizal noong nagsimula siya ng high school. Pero nagbubuklod pa rin pag may okasyon. May awit pang nilikha ang mga guro tungkol sa kanilang paghanga kay Rizal. Pagpasok sa eskwela ay bitbit na niya ang gamit at palagi niyang usal mapang-asa. Sana'y mga madalas mo siyang makitang nagturo ay nakayuko. Pag tinignan ng uka, nagtatakip siya ng panyo. Pagkat mapapakas mo na mayroong hindi pangkaraniwang nagbibigay anyaya upang siya ay titigan. Pag-usapan, pagtulungan o kaya ay pandirigan sa mga panghusgang mundo. Nasaan ba ang katarungan at hindi ko nga mawari kung bakit ito nangyayari, kung sino ba ang titigo ay siyang kulang papalagi sa paggalang, pagrespeto. Sila nang ba ang normal at wala nang pakulangan, tila na parang kunyal. Kung tumusok ay malalim, kung humiwa ay mahaba, yung muyurak na lalait sa isang dakilang bata na ang nais lamang ay matapos sa pag-aaral. Sa awitin na ito sana'y tuntunin mo ang aral. Anong masasabi mong pinakamalaking hamon sa'yo? Kahit inaayak na, hindi ka nila hinahata.
kahit na nagtatagitan ka, gusto nila ninagyaa. Pero nagtiingin na nga tayo, kahit na nakakanya, hindi na rin na inaayat, hindi na rin niniutan na hanggang nakasat nila ito. Kung ibabatay mo lang sa laman ng balita, parang napakalupit na ng ating mundo, ng ating mismong lipunan. Ngunit, kabaliktaran ang natuklasan namin sa mundo ni Rizal. Ang tagumpay niya ay tagumpay din ng kapwang tumulong sa kanya, na maaari palang dumaig sa mga nais maghatak sa atin pababa. May isa pa akong napansin kay Rizal. Tila wala siyang galit sa mundo o sa kapwa. Magandang ugali at lakas ng loob lang ang ipinamamalas niya. Masarap isipin na may Rizal sa loob ng bawat isa sa atin. Hindi nagpapatalo kahit gaano kabigat ang pasan. Mula sa Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Si Rizal.